boss, welcome back again sa ating channel. For today's video mga boss, so meron tayong repair dito na concert 5 auto. Ito yung mga boss, so binuksan na natin mga boss. Tayo nga mga boss, chine-check ni Mingming yung 5 auto. Yan si Mingming ko, si Kaching, napakabait na pusa. Yan, Kaching. At eto mga boss yung 5 auto na 5 auto walang nakalagay na minsan B ito or C. So kung makikita nyo yung board mga boss, ito yung laman nya. So ito yung mga 5 auto na may patungan na yung transformer, yung mga bali dito yung unang labas, yung mga ngayon ang labas ito. So yung green na yung board nya. Ayan. So kung napapansin nyo yung resistor, itong resistor na ito is ito yung resistor ng nakakabit sa emitter ng output. So kung napapansin nyo, 4 lang yan. So ito yung kadalasang nabubuksan natin mga boss, hindi lang ito. Ito yung may mga fake na output. Totally fake talaga siya. Hindi lang, kung bakit siya fake, kasi hindi siya nakakabit sa board. Ayan, kung nakikita nyo mga boss, kung bibilangin nyo, kung magbe-base kayo sa output ng amplifier nito ng 5 auto, yung green yung board, ayan, yung output nya 8. So 4 2 pairs kabilaan. Pero ang gumagana dyan mga boss is 1 pair lang, kasi yung dalawa dyan, yung anong code ba nito, 1941 1941 at saka yung C 5198. Yung dalawa dyan is fake. Visible naman mga boss, kasi nakikita nyo magkaiba yung original at saka yung fake. Sa tabas pa lang ng pagka transistor nya, yan, ito yung fake. Nakikita nyo walang, hindi nakasayad yung panyan sa board. Ito kung ito nakikita nyo nakapasok sa board, ito wala. So ganun din dito sa kabila. So ayan, wala. Ganun din dito yan sa kabilang channel. Yan mga boss. So nadaya na naman tayo dito mga boss. Pero manonotice nyo agad, kasi dalawa lang, tig-dalawa lang, 4 lang yung ceramic resistor na 5 watts. Ito yung nakakabit sa emitter nya papuntang output. So ayan mga boss, ito troubleshoot natin ito. Sabi ni boss may-ari, parang nag-echo yata ito, suppose yung kabilang channel is hindi gumagana. Sabi niya lahat right channel lang yata, right channel lang o left channel. Testing na lang natin mamaya mga boss. So ayan, so i-check ko muna. So ayan mga boss, tinesting muna natin, pinatulog natin. So ayan, may speaker to sa right channel. So pinagana natin yung right channel nito. So ayan, tumutunog siya. Parang umi-echo siya. Alam nyo boss kung bakit umi-echo to. Minsan dito sa karaoke switch, ito yung problema niyan. Pag nag-echo yung music nya. Dito lang ang problema niyan. Or either marumi or palitan na lang natin
yung seats. Pero ayun, konting ano lang nito. Pero pag hindi natin pinalitan yan, babalik sa dati yan. Mahaba pala pa naman to. Wala tayong stock. Pero okay naman yung music. Malakas din. So itong select sa speaker switch, wala na, binaypass na rin kasi galing na sa ibang tech ito mga boss. So ayan, may mga naka series ng resistor. So testing natin sa left channel kung tumutunog. So kinabit natin mga boss sa left channel yung speaker kasi isa lang yung speaker natin. Ayan. So meron naman siya. Kaya lang mahina. Ayan, kung napapansin nyo, nagkaka-echo dahil dito sa karaoke switch. Ito yung switch na dito sa microphone. Parang activation niya sa microphone kasi pag hindi mo ito pinindot, hindi gagana yung mic niya. Dito lang ang problema nito sa switch na to. Ayan, yung mahaba na yan. Ito. Yan, tumutunog siya. Yan, nawawala. Yan. So, dito lang, malamang dito lang yung problema na ito. Yan, oh. Pag naalog siya, nawawala. Ayan, oh. Ayan, oh. Siyempre, pag naalog yan, oh, nawala na naman. Yun. Yan ang sakit nito mga boss. So parang order tayo nito, wala akong stock nitong switch na to. Ilang pin ba yan? 1, 3, 4, 5, 6, 12 pin yan eh. 12 pin. Yan ang papalitan natin dito mga boss. So ayan, order muna tayo mga boss. So ito mga boss yung board ng 5 auto. Tinanggal natin. So ito yung may pick na transistor. So ayan mga boss, ito yung 5 auto na tinipid na sa parts. Ayan. At meron pang coil yan dito, yung Sobel coil. So wala na rin, tinipid na nila, jumper na lang yung nilagay. Yung kabilaan yan. So napansin ko lang dito, sunog yung 10 ohms. Ito yung kasama sa Sobel na dapat meron dito. So naka jumper lang siya. So ito naman 10 ohms to, 10 ohms, dalawang 10 ohms yan. Kasi kabilang magkabilaan na channel yan, left and right. So sunog. Ibig sabihin overload ito mga boss. Kaya nasunog yan. Yan, sunog na sunog yung 10 ohms. So hindi na makita yung code ng resistor. So bali 1 watts ito na resistor. Sunog na. So ito yung parts ng Sobel. Itong 104 na dalawa saka itong 10 ohms na resistor. Yan yun. Yan yun mga boss.
Yung napansin ko lang dito sa pag visual check natin, so yung karamihan na jumper may kalawang na. So ayan yung mga pinalitan na natin. Pinalitan na natin mga boss, kasi yan ang susunod na magiging problema niyan. Jumper nito sa papuntang output, galing output transistor papunta na dito sa relay. So ayan yung jumper din dito, pinalitan na natin magkabilaan. Yan yung papalitan pa natin. So ayan mga boss, tinanggalan natin yung board ng tone control. So ito yung papalitan natin. Ayan yung switch na yan. So dumating na yung order natin. Ito yung pampalit natin. Ayan. Ito yun. So in-order pa natin ito sa Shopee. So tatanggalin ko muna yung original. Ito. So nakabit na natin mga boss. So ito po ang papalitan natin. Ayan yung terminal, speaker terminal, kasi loose na. So papalitan na natin ito. Meron na rin tayong in-order na ito. Bali ito yun mga boss.
Yung papalit natin. Bagong terminal. Speaker terminal. Kasi nga yung itong luma is lost thread na ito mga boss. So kailangan nating palitan. Kasi pag hindi ito naigpit, yan ang kadalasang nasusunog yung speaker terminal. Nasusunog to kasi plastic lang to. So umiinit yan mga boss. So itong kabila okay naman, pero papalitan na natin lahat yan. Yan. So, tatanggalin ko muna mga boss. So ayan mga boss, testing natin. Kinabitan na natin ang speaker sa left channel. So saksak muna natin tong cord nya. So ayan yung saksakan natin. Iyon natin. Wala. Ba't wala? Wala. Wait lang mga boss. So ayan mga boss, dito lang yung problema. So di pala nakikita kasi tanggal yung LED. So kakabit muna natin mga boss. Yan dito sa front panel nya. I-glue stick natin para din matanggal. Ayusin muna natin mga boss. So ayan mga boss, i-try natin testing. Saksak natin tong plug. So kung okay na yung indicator nya. So ayan, okay na. Saksak natin yung player natin, testing natin. Ayan, nag-on na yung ampli. So testing natin. Ay, wala pala. Ba't wala? Dito yata. Dito yung problema.
lipat natin sa ibang input kasi parang maluwag na. Wala rin. Ayun, dito mga boss yung masaklap nito. So ayan mga boss, okay na. So inayos pa natin yung right channel nito kasi garalgal pag binulyo mo parang kulang sa power. So ang trouble is jumper kinalawang papuntang output yung supply. So yun na natin napakita mga boss kasi limited lang yung space natin sa ating memory. So ang mahalaga mga boss is naayos natin itong amplifier. So marami din akong pinalitan na mga kinalawang na parts kasi yung bias ng output hindi pantay. Ayan mga boss, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat pala sa inyong lahat, sa ating mga subscriber.